Magandang umaga, nagbakasyon ako sa aming probinsya at aking isi-share ang kaganapan tuwing market day. At ito na nga, nakita ko ang aming kapitbahay si Auntie Emma. Pinag-uusapan namin ang kadyos. Ang una nating pupuntahan ay ang gulayan. Dati kami nagtitinda ng mga gulay nung buhay pa ang aking Lola Rosal. Siya ang una nagturo sa akin sa pagnenegosyo. Ito naman ang aking kaklase noong high school at kaibigan na rin na si Mia. Kumpleto siya sa mga tinitindang gulay. At isa nga sa paborito kong kainin ay ang alugbate. Igigisa mo lang siya sa kamatis, sibuyas at bawang, pak, may ulam ka na. Pwede mo rin siyang ihalo sa ginisang munggo. Ginisang munggo na may alugbati. Tapos, papartneran mo siya ng pritong isda o di kaya ay pork chop. Dito naman tayo sa mga tuyo. Tuyong isda or dried fish. Iba't ibang klase ng isda. Oh, nakita ko rin pala dito yung gabundok. Gabundok na ginamos or shrimp paste. Nakuha niya talaga ang aking atensyon. Itong ginamos na ito, ang sarap nito igigisa sa taba ng baboy. And ang nanay ko, mahilig nitong magluto, tapos i-stack niya sa garapon. Maglalas ito ng mga 2 weeks sa amin. Masarap siya. And ito na nga, ang isda or tuyo. Itong tuyo na to ay tinatawag sa amin ay burot. Tapos ini-slice. Para siyang, kumbaga sa Tagalog, ay galunggong na malalaki. So, burot ang tawag sa amin. Ayan. Ang 1 kilo lang niyan ay nagkakalaga ng 250 pesos. So, mura lang. Bumili kami ng kalahati. And ito ay dried gurami. Gurami naman siya. So, masarap siya iprito, crispy. Pero may tinik pa kasi siya eh. Ito naman siya ay sili, tuyo, tuyong sili. Or sa English, it's an eel. Yeah, ang tawag diyan ay eel. It's a fire eel kasi medyo may spotted brown yung kanyang skin. So mahaba siya. Ang tawag dun sa amin ay sili. And then dried pusit. Yeah, masarap yan. Ito naman, ang tawag sa amin ay kalkag. Dried small shrimp, maliliit na hipon, kalkag. Inilalagay siya sa anong gulay bang tawag nito sa amin? Laswa. Masarap siyang ilagay sa laswa. And ito yung hawol-hawol naman ang tawag sa amin ng dried fish na yun. Ito na tayo sa mga fresh, kung kanina tuyo, ito naman ay sa mga fresh na isda. Ito yung mga isda na galing sa tabang na tubig. Hindi siya galing sa salt water, kundi sa mga fresh water. Yan, tilapia. Yung iba pag nagtitinda, may kaliskis na, malinis na, meron namang wala pa. And ito, isang klaseng tilapia din to. Isang saga ang tawag niyan sa amin, yung nakatali, isang saga. Niyan, it's worth, 50 pesos. Ikaw na ang maglilinis. Tilapia ang tawag niyan, maliliit na tilapia. Parang tisay na tilapia. Yes. Ito naman, ang tawag dyan sa amin ay tarok. Ang isang saga ay 70 pesos. Isang saga, isang tali. Parang ganyan. Tarok ang tawag niyan. Basta galing siya sa fresh water. Maraming ganong isda sa amin. Then fresh pa yan ha. And ito, balik tayo kay tilapia. Ayan. Ito naman yung mga nalinis na. And ito yung pinakamasarap. Favorite ko yan. Favorite ng tatay ko lutuin. Dalag. Ginata ang dalag na meron at swete. Ang sarap. Pagkasarap-sarap. Bumili kami niyan ng 3 pirasong malalaki. 200 pesos. Meron din namang nalinis na.
Ito ay puyo. Isang saga na puyo. Yan. Mga isda sa tabang na tubig or fresh water. Yan. Ito naman ay mga seashells and lato. Lato ang tawag niyan sa amin or seaweeds. Oh, saglit lang yan. And ito na, my favorite kakanin. Ang paborito ko dyan ay bayi-bayi. Yung bayi-bayi ay giniling na malagkit. Tapos, ayan siyang kulay brown. Giniling na malagkit na parang nabinayos siya, nilagyan ng murang niyog. Yan, ganyan. Ito yung mga kakanina sa aming ginagawa. May karyoka, may bibingka, mainit pa ang mga yan, masarap. Yan, may puto kutsinta at meron ding nilupak. Ayan yung bayi-bayi, yan yan. And bukayo. Nagbaon kami yan, bumili kami. Inubos namin yung isang plastic na bukayo ni ating nagtitinda. Ayan. Tapos ilalagay namin yan siya sa jar. So, meron kaming dessert. Anytime na pagkatapos mong kumain, may dessert kang bukayo. Kasi hindi siya nasisira. Ayan. At saka mga ayan, yung bayi-bayi. Dadalawa na lang siya natitira, dadalawang balot. Okay. Kumain na rin pala ako ng bibingka. Bibingkang bigas. Yan. Masarap siya. Tapos meron siyang niyog sa loob. Bibingkang bigas. Yan. Meron ding hotcake sa amin. Lalagyan ng margarine. Tapos asukal na puti. Okay. Masarap na. And ito na nga. Papunta kami sa mga prutas. At etong durian. Pinaka masarap na durian. Ang tawag nila ay puyat variety. Okay, ito na nga. Bumili kami ng isa. Ang isang durian ay 237 pesos yan. Ganyan siya kalaki. 237 pesos lang ang aming binayaran. Yan, puyat variety. Tingnan natin, antayin natin matapos. Ganyan ang pagbukas ng durian. Hatian mo lang siya. Susundan mo yung guhit niya. Kung saan may guhit, doon mo siya bibiakin. Madali na lang yan. Ganyan lang kadaling buksan ang durian. Ito na yung puyat variety. Kulay dilaw na ma-orange. Okay. Tatali na ni Kuya. Uwi na namin. And dito kami sa lansones at saka mangustin. Kahit saan maraming nagtitinda ng durian, yung mga stall nila. Pero dito kami sa mangustin. Alam mo ba na ang 1 kilo ng mangustin sa amin ay 40 pesos? Yes, 40 pesos lang. Sa Laguna, sa Tagaytay Road, Santa Rosa Tagaytay Road, merong mga fruit stand dyan. Ang mahal ng mangustin. Maabot siya ng 200 per kilo. Ito, 40 pesos. At hindi talaga mawawala ang ukay-ukay tuwing market day. Sobrang dami ng tao nag-uukay-ukay. May 5 pesos, may 55 pesos, may 10 pesos. Ayan, sobrang dami ng tao. Dito ako natutuwang makipag-ukay-ukay kasi habang nag-uukay-ukay, nagmamarites. Ayan, so ayan, bagong bukas yan. Sobrang dami, dinudumog ng mga tao. Sobrang daming tao. Ang sabi ng mga pinsan ko at saka mga tiyahin ko, nanay ko, kaya daw sila maraming taong nakikipag-ukay-ukay, lalo na pag unang bukas kasi minsan daw sa mga bulsa may mga dollars, may mga perang nakalagay. O, diba? Ang saya nila. Nakapag-ukay-ukay na ng mura, may pera pa silang nakita. Ayan.
Okay. Hindi matatapos ang market day, ang pag-iikot mo sa market day na hindi ka dumadaan sa ukay-ukay. Market day sa amin ay every Wednesday. Isang beses sa isang linggo nagkakaroon ng market day. Yan. Kaya, so, ang saya-saya na parang kulang ang isang linggo mo kapag hindi ka nakapunta sa market day. And, ang last trip namin ay bumili kami ng bulaklak. Ayan, dadalhin namin doon kay Tatay Kadis. Ayan. Ang nagpagawa kami ng isang bulaklak ay is just cost, alam niyo kung magkano? 50 pesos. At ang bouquet na yan, 200 pesos only. Bouquet na siya, yan. Ayan siya. Sobrang mura nung mga bulak. Ayan yung binili namin, 50 pesos, isang ganyan. Bumili kami ng dalawa nito sa halagang 100 pesos. Meron ka ng dalawang magandang bulaklak. Ayan. Napakamura. And ito na nga ang marang masarap kainin, matamis. At saka ang durian. Ang puyat variety. Ayan. So, tapos na ang aming market day. Nakauwi na kami sa bahay. And, yun lang. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, mag-like, and comment. Thank you for watching. And marami pa po tayong adventure, cross-stitch, kainan na pwede ko pong ma-share sa inyo. Thank you for watching.